ng mga senador natin na pumalag dito kay Amy Marcos, mga kababayan. Si Zubiri, binutatapo siya. Oh. Kaya, yung bida, naging kontrabida tuloy. Madam President, may Oops. Nyari. Tinanggal na nila yung video ni Mig Zubiri. Dahil nga doon sa video ni Amy, pero gawa natin ng paraan. Marami naman yan dyan eh. Dinilit na ng Senado. propaganda tool, right? It's should be stricken off the right. It's should be stricken off the record. Presented was obviously opinionated, a propaganda tool, right? It's should be stricken off the record, Madam President, and it's unparliamentary. We've seen videos presenting evidence on issues that are taken up on the floor. Senator Tulfo always comes out with videos showing people being mauled, people being abused for the information of this body to act on that particular issue. But to come up with an opinionated piece like that, ganong klaseng video na propaganda, na showing intrigue. Kasi ako, Madam President, hindi naman ako sang-ayon sa people's charter change. I was the first one in this institution who fought that kind of move with the PI, and all of us together, kaming lahat, for the first time in the history of the Senate, 24 senators tumayo dyan at pinasapo natin yung Contra People's Initiative, na fake People's Initiative, na talagang kinall out natin yung lahat ng grupo ng tumutulak nun, from the Speaker and even Malacanang, kinalaban natin. Kaya wala kaming kinalaman dyan. Bakit sinama kami dyan sa propaganda na yan? Na dahil kami, Duwag 11? Ano ba yan? Bulaga 11? At grade 13, that should not be shown here. Because what will stop us now, Madam President, for that lady senator, that we come up also with a propaganda video here, papalabas din namin, yung mga sala nila. Oo, kung ano-ano, hindi naman kami ganyan. No? To gain traction, to gain views and publicity, will destroy our fellow colleagues here. Correct. Walang ganyanan. Oo. Ako, hindi ako nagagalit. Kilala niyo ako. Ako pinaka-amiable dito. Mahal ko kayo lahat. Pero hindi tama yung pangyayaring iyon. Hindi ba? Kung galit po kayo, magsalita po siya dyan, magalit siya sa gobyerno niya, magalit siya sa kapatid niya, burahin niya kapatid niya. Pero wag naman niya idamay yung mga tao na walang kinalaman dyan. Katulad yan, never ako kinausap ni Senate President Soto. Never ako kinausap ng mga kasamahan ko dito about charter change. Kasi alam din nila, tutol ako. Tinanong ko din sila. Wala silang kausap. Wala silang kinalaman. Wala silang alam sa charter change. This whole group is just nodding, shaking their heads. There is no such thing. Inday-badiday na ba tayo dito? Senado. Kaya sinasabi, we're a circus. I apologize to those who are watching. They think we're a circus. We are a circus because this type of language that we are pushing in this August chamber, correct. it's unparliamentary, Madam President. It is unparliamentary. And I'll tell you now, these people here, ladies and gentlemen, in this body, are not in favor of any amendments to the Constitution. We just want to bring back the integrity of this same chamber. Cannot we discuss that as a group, as a body, that we fight for our integrity, for the good name to be brought back, for people like Jokno, people like Tanyada, people like Aquino, people like Salonga, even Frank Drilon, people like Miriam Defensor Santiago, Joker Arroyo, who stood here for what was the best times of our institution. Have we forgotten that and we've made it already like a circus? Madam Chair, I do not agree. Because I'm not Maca Marcos. I'm not, so when you come up with a propaganda tool like that, hitting all of us, it makes us look that we are, nasa panig po kami ng mali, at nasa panig po kami ng mga demonyo. Diba? May panindigan po kami lahat dito, Madam President. So therefore, you can see my passion on this. I move to strike the horrible propaganda video off the records of this great institution, Madam President. Alam nyo, mga kababayan, ang mali kasi dito sa Senate, no?
tawag dito, dapat kasi kapag ganito po, ang may mga video na ipapalabas, may mga video na ipapakita, mga kababayan, dapat bini-verify muna, 'di ba? Bini-verify muna. A lot of issues from the past, parang kagaya nung ginawa ni Marcoleta dito kay Guteza, walang vetting process na ginawa. Mga kababayan, hindi mo na binerify. Dapat itong video na to, bago isinalang dyan, itong mga presiding officer, itong mga namumuno o leader ng Senado, mga kababayan, di ba, magkaroon man lang sila ng tinatawag po na due diligence to examine or due diligence to watch the video, mga kababayan. And kung ayaw nyo, itong mga minority, di ba? Kung ayaw to nyo, na syempre minority ang binabanatan nila. 'Di ba? At least kahit papaano mag-caucus kayo ng mga majority to tell something kung ano ba yung mga pwede ba itong makalusot? 'Di ba? Itong video na to kasi we feel like wala naman itong mga basis of facts. Parang ganoon, 'di ba mga kababayan? Bago nila pagdesisyonan na ilabas itong video na to, lalong-lalo na gamitin dito po sa privilege speech na nagiging tool, mga kababayan, para maging propaganda. 'Di ba? Ginagamit nilang tool para sa pagsira ng mga kasamahan nila eh. It's not only hindi lang yung mga minority ang sinisira nila dito. It's the whole institution of the Senate. Ang sinisira nila dito. Kasi unang-una, mga kababayan, paano kung walang nagdibang? Paano kung walang umangal? Paano kung walang mga nagsalita against this video? 'Di ba? Katulad niyan, si Amy Marcos, binawi niya yung video. Kasi sabi niya, oo nga, nakakahiya. Sobra talagang grabe yung panunuya sa akin. Basta ang sabi niya, basta nasisiguro ko lang sa inyo na hindi mangyayari ang Noel, hindi mangyayari ang term election, babawiin ko yung video. Ganun na lang. Wala man lang sinabi, mga kababayan, pasensya na kayo, kulig, na walang basis of facts, na kulang ang na to, parang hindi na ako senador ngayon sa status ng ginagawa ko. Mukha na lang akong pangkaraniwang vlogger na puro opinionated, di ba? Kitang-kita naman opinionated eh. Walang basis of facts, mga kababayan. Kahit yung kay Tito Soto na umamin si Tito Soto na siya ay nakipagpulong, ito ay nire-recommenda, mga kababayan, it doesn't mean na ito ay nag-go through na. Wala pa naman eh. Hindi nga daw pumayag. Tapos ngayon sasabihin nyo, yun ang plano. Diba? Pag sinabing proposal, gusto mangyari, pero hindi ibig sabihin, yun na talaga ang gagawin. Pati itong si Tulpo nagalit rin. Madam President, I support the motion of Senator Vic Zubiri to strike the record yung video presentation ni Senator Amy Marcos. I've been in public service broadcasting sa media for almost 30 years now. First time na po nakita ng house show presentation kanina. Si Robin, parang ay itsura talaga. Sana wag natin gamitin yung plenary para sa mga conspiracy Correct. theories natin. Sana maging totoo lang tayo. Again, babalikan natin yung sinasabi ko, experience ko sa media. 30 years na po ako sa media. Kapag ako po or anybody from the media, professional, legit, hindi yung house show. Pag nag-expose, gumawa ng expose, binabakapan yan ng video related doon sa expose. Hindi yung gawa-gawa, hindi yung katang-isip, hindi yung opinion. Pag naglabas ng expose ang isang tao, especially dito sa bulwagang ito, dapat related doon sa sinasabi noong senador. Just like what Senator Zubiri said, nakita niyo naman po, Madam President, every time na ako'y gagawa ng expose, every time na ako'y gagawa dito ng privilege speech, at yung privilege speech ko, binabakapan ko po ng mga sumbong, actual na mga sumbong ng mga taong lumalapit sa aking programa at dinadala ko rito para mabigyan ng solusyon ang problema inilalapit sa akin. At hindi po yung opinion lamang. Ganun po dapat tayo rito. Now, ilang beses na po tayo nagpalit ng liderato dito sa Senado. Every time nagkaroon ng palitan, ngayon lang po ako nakita na nagkakaroon ng kaguluhan. Why? What's wrong? Dapat hindi na po. Let's move on. Kasi nasasayang po yung oras natin dito, puro na lang bangayan. The people have spoken. Sinasabi nila, enough is enough. We've been like a circus for the past few days. Pinagtatawanan po tayo.
I was out there last night. Pag naglalakad ako, kinakausap ko ng mga tao, ano nangyari sa Senado? Ano bang nangyari sa inyo? What's going on? Nakakaya na po. Ang panawagan ko, magtrabaho na lang po tayo. Itigil na po natin to mga kung ano ng mga nasa katang-isip natin. Let's move on because we were voted, elected by the people para magtrabaho, hindi para magbangayan. Maraming salamat, Madam President. Maraming salamat po. Tayo po ay nakikiisa rin sa sinabi nyo. May katanungan lang po ang presiding officer because we are using either the Well, mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, tama si Sir Arnedo Olaes. Kasama talaga to sa script ng impeachment. Dahil, mga kababayan, kapag etong si BP Sara Duterte ay na-convict, no? Siyempre, gagamitin nila na naman tong script na to dahil itong mga senador sa minority, mga kababayan, ay yun talaga ay ginagapang at nagpamudmud ng maraming pera. Kaya nga nila daw nakuha yung napakaraming boto doon sa Kongreso dahil ito ay kapalit, mga kababayan, ng for later release na pondo. 'Di ba? Yan yung sinasabi ni Amy, siya nagpapakalat yan, mga kababayan eh. Pati itong si Bam Aquino ay pumalag din. President, mga kasama, I rise to second the motion of Senator Zubiri. Dahil yung video po na nakita ho natin, marami hong pagsisinungaling. Correct. Unang-una po, klaruhin ko po, we have been meeting as a minority maybe 2 times a week. No? Baka naging 3 times pa yan. At ni isang beses po na pag-usapan ang constitutional change. Hindi ho yan binanggit ni former Senate President Soto, ni Senator Lacson. Hindi ho yan nabanggit ni isang beses. Wala hong pag-push. Wala pong nagsabi, mag-meeting tayo para mag-chacha, para mag-conas. Wala pong nangyaring ganyan. Unang-una pong fake news. Pero nais ko pong balikan yung video. Ano po ba yung sinasabi ng video? Sinasabi po ng video, nagkaroon ng leadership change dito sa Senado dahil pinipigilan ang charter change o CONAS. Hindi ho ba? Yan po yung ibig sabihin ng video, na yung bagong mayorya nagsama-sama para pigilan ang isang charter change. Tama ba ako, mga kasama? Yun yung ibig sabihin ng video eh. Kung yun po yung ibig sabihin ng video, at dahil nagkaroon ng leadership change para pigilan ang CONAS, marami pong naniwala sa fake news. Correct. Dahil wala po yan sa kahit anumang plano ng mayorya. When we were in the majority, there were 15 members of the majority. 4 po dyan, kasama na po ngayon ng bagong mayorya. Ni isang beses po, hindi na pag-usapan ang charter change sa anumang meeting po namin. Ni isang beses, hindi po na pag-usapan ng CONCON o CONAS. Pagdating ko po dito sa Senado, ngayong 20th Congress, ni isang beses, hindi ho yan nabanggit. In fact, Mr. President, I don't even know kung merong nakafile. Meron ba nakafile na CHACHA o CONAS o CONCON ngayon in the 20th Congress? Palagi ko wala. Sabi po ni Senator Pangilinan, wala man silang napakinggan. Any motion, any bill on charter change, wala po. So kung sasabihin niyo po sa amin, ang rason kung bakit nagkaroon ng leadership change ay para pigilan ng isang CONAS o CONCON, ibig po sabihin yan, maraming naniwala sa fake news. Dahil hindi po totoo yan. Unang-una. Pangalawa, sa totoo lang po, marami ho dito ipaglalaban ang 1987 Constitution. Marami po dito, hindi papayag na baguhin yan sa terminong ito. Hindi, ako naman sa totoo lang, mga kababayan, sorry to cut you off. Hindi, ako sa totoo lang, kung tayo ay hindi natin aamyendahan ang 1987 Constitution, mananatili tayong nandun sa laylayan. Ang kailangan mangyari, mga kababayan, ay maamyendahan natin yan. Lalong-lalo na dun sa ating 60-40, ay maraming pagtatalo, marami pong naririnig hinggil sa bagay na yan, na talagang hindi po natin may invite, hindi po natin may encourage ang mga tawag dito, mga ngalakal na dito po magtayo ng negosyo sa Pilipinas kung mananatili ang 60-40. Hindi ko sinabi na pangit ang 1987 Constitution. It just so happen na hindi na po ito, mga kababayan, nakakasabay sa kasalukuyang kalalagayan ng Pilipinas at ng buong mundo. 'Di ba? So dapat paglaban natin 'yan, pero amyendahan natin. Dapat i-level up natin ang 1987 Constitution. Kami po dito, hindi lang sa mayorya, pati rin po sa minority, ang magsasama-sama para hindi mabago ang 1987 Constitution. At higit pa po dito, ito pong sasabihin ko, marami rin po dito hindi papayag sa isang no-election scenario. Siguro po, kung tinanong kami, kayo ba dito ay para sa charter change? Baka po makita po ng ating distinguished lady na marami po ditong sasang-ayon na ayaw natin ng charter change. Kung nagtanong lang po, ilan ba dito talaga yung ayaw ng eleksyon? Baka malaman po lahat tayo dito, talagang 2028 election, paninindigan po natin na matutuloy. Kung tinanong lang po kami, siguro po, masasabi ho natin ngayon pa lang, kung nagbilangan tayo ngayon, baka 24 po ang makuha natin na hindi papayag sa charter change. Baka 24 po ang makita ho natin
na hindi papayag na walang eleksyon. Mhm. So para sabihin po na yung minority, yan ang pinakapaka, yun po'y mali, yun po'y fake news, yun po'y misinformation, and I second the motion of Senator Zubiri to strike this video off the record. Maraming salamat, Mr. Chairman, Madam President. Grabe talaga yung gulo na ginawa ni Amy, no? Mga kababayan, naantay natin yung gulo tungkol doon sa Senado eh. Pero iba yung naging eksena kahapon. Yan yung naging moment of attraction eh. Thank you. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, I second the motion to strike that off our records, that video presentation presented earlier, Madam President. Because, Madam President, all senators of this chamber, be it the majority, be it the minority, we need respect, or we deserve respect, Madam Correct, Chair. correct. We must not tolerate presentation of unparliamentary acts. Yung tayo, yung ating institusyon, Madam Chair, isisirain doon po sa video presentation. Nasisira po yung ating ika institusyon. And what we're trying to do, Madam Chair or Madam President, instead of trying to regain yung credibility of this Senate, ano na lamang po at babanatan po natin mismo ang ating institusyon. Wala pong iniwan yun, Madam President, na sisirain po natin ang sarili nating tahanan. Mabuti po sana kung facts-based po yung mga iprinisit na kanina. Haka-haka lamang po. Akala ko nga po, fake news yung pinapanood ko, which I believe is fake news, which I believe is just an opinion, an idea of one person or one group, Madam President. I think, so I therefore seconded the motion that that video recording be stricken off the records of the Senate. Thank you, Madam President. Take note of that. Next is Senator Kiko Pangilinan. We recognize. Thank you, Mr. President. I likewise support the and second the motion to strike off the record the video, Mr. President. Clearly, disinformation has no place in this chamber, Mr. President. Sowing of intrigues has no place in this plenary hall, Mr. President. Fake news has no place in this plenary hall, Mr. President. And I say this by presenting the facts, Mr. President. This representation was chairman of the Constitutional Amendments Committee from August 12 until May 11. And the records will speak for itself. Sabi nga nila, we should seek the truth from the facts and not from disinformation video propaganda. What are the facts? From August 12 until May 11, Mr. President, the Committee on Constitutional Amendments never held hearings on constitutional change. That in itself is proof, Mr. President, that this haka-haka, this conspiracy to commit or to amend the Constitution for whatever reason, self-serving, term extension, NOEL, etc. These are lies, Mr. President. At least in this plenary hall and in this chamber, the Senate did not entertain charter change under my watch as chairman of the Committee on Constitutional Amendments. For the record, Mr. President, and I support the striking of the record, that it be stricken off the record, Mr. President. Uy, huwag ka magalit. Baka mamaya magwala na naman si Senator Robin Padilla sa iyo niyan. Pero tama naman mga kababayan eh. Gaya ng sinabi ko kanina, dapat mayroon silang due diligence na ginagawa rito, di ba? Winawatch muna sana nila yung video and then as their colleague, mga kababayan, kung ito ba ay karapat-dapat. If ito bang mga ipapalabas nilang mga video dito ay facts-based or ito ba ay opinionated, di ba? Kung ito ba ay haka-haka lamang, yung ganon mga kababayan, para naman kahit papano may angat nyo naman yung kredibilidad, may angat nyo naman yung standard ng ating Senado. Kasi ngayon, sa totoo lang, pinagtatawanan na kayo eh. Diba? Sa totoo lang, ngayon, mababa na ang tingin sa inyo eh. Naikukumpara nga ang House at ang Senado. At kung titingnan at kung pasasagutin natin ang 1,000 mga kababayan natin, ang sasagot dyan halos 900. 'Di ba? Halos 900 ang sasagot na talagang maganda ang tingin nila sa House. Maayos yung quorum nila mga kababayan, 'di ba? Hindi po kagaya nito na masyadong magulo, masyadong maraming bida-bida, na masyadong gustong umepal at gustong umiksena. Pero doon sa Kongreso, talagang maayos ang kanilang quorum. 'Di ba? Although merong mga umiepal din kahit paano, but then again, mga kababayan, kaya po nilang i-handle. Kaya po nilang patahimikin. Kaya po nilang kontrolin. 'Di ba?
Hindi yung katulad ng mga ito na alam naman natin na hindi facts-based. Tapos papayagan pa natin na maipalabas. 'Di ba? Kaya dapat dito, tama yung sinabi nito ni Senior Associate Justice Leonen eh. Sa totoo lang, pag may politika ka, mga kababayan, hindi mo na tinitingnan kung tama o mali ba yung ipinapakita mo. Ang tinitingnan mo na lang kung ito ba ay pabor sa'yo. Kung hindi ito pabor sa'yo, mga kababayan, sisiraan mo. Ganyan na nangyayari eh. Di ba dapat tayo manatili na kahit anong kulay, kahit anong politika meron kayo, manatili ang integridad, manatili ang pagmamahal ninyo sa inyong mga kasamahan. Hindi yung, pati yung respeto. Dapat hindi tayo nagpapadala doon sa kulay natin at kung sino yung politika na kinakampihan nyo. At the end of the day, kayo ang tinitingala, kayo ang kinikilala. Nasa institusyon, kayo ay inupo ng taong bayan para maglingkod sa bayan, hindi paglingkuran ang ilan lamang. 'Di ba? Ganyan ang nangyayari eh. Eto pa mga kababayan, pag-usapan na rin natin ito. Ngayon ko lang to